Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, at magandang umaga Mindanao. At lahat po ng mga ka-music natin nationwide at worldwide. Sa lahat po ng mga nakikinig sa radyo, magandang umaga po sa inyo. Meron din sa mga nakikinig sa mobile app, magandang umaga. At sa mga nanonood po sa atin sa FB Live ng DWWW 774 FB page. Good morning! Alas 6:41 ho ng umaga, araw ng Biyernes, December 22, 2023. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, kumalat na dokumento na nagdedeklara bilang special half working day sa buong bansa ngayong araw. Fake news ayon sa PCO. Pagbigat ng trapiko sa NLEX SCTEX dahil sa holiday season, inaasang mararamdaman na ngayong araw. So ano man nangyari? Sapat na bilang at maayos na kondisyon ng mga pampublikong transportasyon ngayong holiday season, tiniyak ng DOTR. Budget deficit ng bansa sa 2024 hanggang 2028 posibleng bumaba na ayon sa DBM. NTC pinatawan ng 30-day suspension ang SMNI. Ekonomiya at inflation nananatiling top concern sa mga Pinoy batay sa isang survey. At sa ating Metro News naman, isang clothing company sa Pasig City ipinasara dahil sa pagkakasangkot sa illegal na investment at pagpapautang. Provincial News, 10 taong pagbabawal ng paputok sa Zamboanga City, pansamantalang pinayagan. Sa international news naman, Germany pinadali ang pagpasok sa kanilang bansa ng mga job seeker na hindi mula sa mga bansang miyembro ng EU. Sa ating sports alert, TNT Tropang Giga Import Ronde Hollis Jefferson dinala sa ospital matapos masaktan dahil sa maling bagsak niya sa kanilang laban sa EASL. At sa showbiz balita, Sab Magalona ibinahagi ang pagkakadiagnose ng isang rare congenital condition. Sa ating naman balitang kakaiba, vase na nabili sa thrift shop sa halagang mahigit 200 pesos na ibenta ng mahigit 5 million pesos sa isang auction. Alas 6:44 ng umaga, kami ho ang inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live sa totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Nilinaw po ng Presidential Communications Office na peke ang kumalat na dokumento na nagdedeklara ngayong araw bilang special half working day sa buong bansa. Ayon sa PCO, fake news at walang opisyal na verifikasyon mula sa pamahalaan ang kumalat na Proclamation number 427 na may lagda pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod dito, muli namang pinalalahanan ng PCO ang publiko na maging mapanuri at sumangguni lamang sa official government sources para sa tamang impormasyon. Ang dokumento ay una nang ipinost sa social media ni Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez. Humingi naman ng paumanin si Chavez at inako ang responsibilidad sa pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon. 774 Balita Ngayon. Inabisuhan na ng pamunuan ng NLEX SCTEX ang publiko hinggil sa inaasahang mabigat na trapiko sa expressway dahil sa mga motoristang babiyahe palabas ng Metro Manila ngayong holiday season. Ayon sa NLEX, simula mamayang tanghali ay inaasahang mararamdaman na ang high traffic volume sa major toll plazas, particular sa Balintawak, Mindanao at Tarlac. Inaasahan rin ang mas malaking volume ng mga sasakyan sa bahagi ng Tarlac Toll Plaza sa December 25 at 26 at sa Bukawi mula hapon hanggang gabi ng December 25 at 26. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ang Department of Transportation na sapat at nasa maayos na kondisyon ang mga pampublikong sasakyan ngayong holiday season. Ayon kay DOTR Yusek Timothy John Batan,
Dinagdagan nila ang mga tauhan sa mga paliparan at mga pantalan sa tulong ng Office of Transportation Security at Philippine Coast Guard. Ito'y anyay upang mabantayang maigi ang kaligtasan ng mga pasahero. Sinabi pa ni Bata na kailangan mapanatili ang mataas na antas ng on-time performance sa mga flight o higpitan pa ang pinakamataas na naitala ng kasagsagan o higitan pa ang pinakamataas na naitala ng kasagsagan ng undas na 84%. Habang sa mga pantalan naman ay nagsasagawaan niya ang PCG ng pre-departure check upang matiyak na maayos sa mga barko. Sa mga bus naman, sinabi ni Batan na malaking konsiderasyon sa kanila ang kaligtasan ng mga pasahero kaya may isinasagawa rin silang random check sa mga bus upang matiyak na magandang kondisyon ito bago bumiyahe. 774 Balita Ngayon. Walang namomonitor na anumang seryosong banta ang Philippine National Police kaugnay sa mga aktibidad na may kinalaman sa nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bata ito sa threat assessment na kanilang isinagawa. Ani Fajardo, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa ngayong holiday season. Gate nito, nagbigay na ng direktiba si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng regional directors, provincial director hanggang sa mga chief of police na palakasin ang kanilang intelligence monitoring. Tiniyak ni Fajardo na hindi sila magpapakampante upang hindi malusutan ng mga masasamang loob. 774 Balita Ngayon. May 14 na minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga, pinag-aaralan po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na questionin sa Korte Suprema ang 5.768 trillion pesos sa 2024 national budget na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pimentel, nagpapatuloy sa ngayon ng legal na pag-aaral para questionin sa Supreme Court ang constitutionality ng kakapasa pa lamang na pambansang pondo sa susunod na taon. Kung matatandaan, sinita ni Pimentel ang paglobo ng unprogrammed funds mula sa 281 billion pesos na orihinal na hiling na ng ehekutibo patungong 730 billion pesos ng isa lang sa BICAM. Naniniwala si Pimentel na nilalabag dito ang constitutional provision na nagsasad na hindi maaring dagdagan ang appropriation na inirekomenda ng ehekutibo at ang maaring lamang ay tapyasan, ilipat o panatilihin ang alokasyon. 774 Balita Ngayon. Inaasahan ng Department of Budget and Management na bababa na sa 5% ang budget deficit ng Pilipinas sa susunod na taon mula 6.1% na ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ito ay batay sa medium-term fiscal framework na kanilang sinusundan. Sinabi ng kalihim na pababa na ng pababa ang budget deficit ng bansa at pagsapit ng taong 2028 ay aabot na lamang ito sa 3%. Inamin naman ni Pangandaman na kailangan pa rin talagang umutang ang bansa, ngunit sinisikap nilang lumiit ang inuutang. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi utang ang dapat na ipamana sa susunod na henerasyon kaya importante anyang may disiplina sa paggamit ng budget ng bansa. 774 Balita Ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang airport operations expert na si Eric Jose Castro Ines bilang acting general manager at miyembro ng board of directors ng Manila International Airport Authority o MIA. Sa kautusan ng pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na pinapalitan ni Ines si MIA Chief Cesar Chong. Si Ines ay nagtapos ng Bachelor of Arts sa University of the Philippines at nagtapos rin ng Airport and Airline Management and Aviation Security course sa Bellbrook College School of Aviation sa United Kingdom. Siya ay nagsilbing Airport Station Manager ng Etihad Airways at Gulf Air sa Manila mula March 1 to 2006 hanggang December 31, 2017 at mula July 1, 1997 hanggang February 28, 2006. 774 Balita Ngayon. Lumaba pa sa mahigit 322,000 katao o mahigit 87,000 na pamilya ang naapektuhan ng shear line at nagdaang bagyong Kabayan sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon sa NDRRMC, nasa mahigit 3,000 katao o mahigit 1,400 na pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 25 evacuation centers habang 66 na pamilya naman ang piniling tumuloy pansamantala sa kanilang mga kaanak. Samantala sa ngayon, 3 lugar pa rin sa Davao Region ang nakararanas ng power interruption
habang 6 na lugar sa Caraga ang wala pa ring kuryente at linya ng komunikasyon. Aabot din sa 1,387 ang mga kabahayan ang napaulat na partially damaged, habang nasa 4 na po naman ang totally damaged mula Northern Mindanao, Caraga at Mimaropa. 774 Balita Ngayon. Pinatawan po ng 30-day suspension ng National Telecommunications Commission o NTC ang Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga naiulat na paglabag sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Sakop ng suspensyon ng Shuara Sag Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI. Binigyan naman ng NTC ang SMNI ng 15 araw upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusang administratibo. Ayon sa NTC, hindi bababa sa 3 paglabag sa specific provisions ng kanilang prangkisa ang naitalaan ng SMNI, kabilang na dito ang pagpapakalat ng maling impormasyon, paglilipat ng shares ng walang congressional approval at kabiguang ialok ang hindi bababa sa 30% ng kanilang outstanding stock. Itinagda ang administrative hearing hinggil dito sa Enero 4, 2024. Bago ito, pinatawan ng MTRCB ng 10 araw ng preventive suspension order ang 2 programa ng SMNI. 774 Balita Ngayon. Nananatiling ekonomiya at inflation ang pinakapangunahing inaalala ng mga Pilipino sa ngayon. Sa resulta ng end-of-year survey ng Publicus Asia Incorporated, lumabas na ekonomiya at inflation ng top concerns ng 50% sa mga Pilipino. Maliban dito at 12% naman sa mga respondents ang nagsabi na kahirapan ang pinaka-inaalala nila, habang 9% naman ang sumagot ng korupsyon. Lumabas din sa survey na ikinakabahala rin ng mga Pilipino ang edukasyon, agrikultura at sweldo na nakakuha ng tig 6%. 774 Balita Ngayon. 8 minuto na lamang po bago mag alas 8 ng umaga, alas 7 ng umaga. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming nababahala sa ginawang pambobomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Detalye po ihatid ni Rhea Mamogaysu. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nababahala siya sa pinakahuling insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission kamakailan sa Ayungin Shoal, kung saan ito binomba ng tubig ng barko ng Chinese Coast Guard. Ang pag-amin ay ginawa ng Pangulo sa kanyang talumpati sa ginanap na ika-88 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines kahapon. Napag-alamang sakay ng nasabing barko ng Pilipinas, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nang bombahan ng tubig ang barko ng Pilipinas. Pero ayon sa Pangulo, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng tapang ng puwersa ng bansa para protektahan at mapanindigan ang territorial integrity laban sa mga nanggigipit. Kaya naman ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagtitimpi at pagiging responsable ng mga sundalo para mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng regional security batay sa international law, kahit pa nahaharap ang mga ito sa mga pang-uudyok. Kaugnay nito'y ayon sa Presidente na kailangang ipagpatuloy lamang ng AFP na paghusayin ang kanilang kahandaan upang epektibong maiwasan ang anupamang mga pagbabanta. Utos din ng Pangulo sa AFP na palakasin pa ang kasalukuyan nilang pakikipag-alyansa sa kanilang mga counterparts. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang pasuporta sa mga sundalo at sa kabuuan ng AFP para mapalakas pa ang kanilang kapabilidad. Ito, Rhea Mamogaysu ng DWW74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogaysu. 774 News Report. News Report. Mga pulis pinayaga mag-avail ng Christmas at New Year's break. Narito naman ang report mula kay Angel Ronquillo. Angel. Sa kabila ng umiiral na no-leave policy, inaprubahan pa rin ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pagbibigay ng Christmas at New Year's break sa mga pulisa. Layo itong mabigyan ng pagkakataon ang mga pulisa makasama ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Gayunpaman, nilinaw ni PNP Payo Chief Police Colonel Jean Fajardo na may nakalatag na kondisyon para sa mga mag-a-avail nito. Aniya, maaari lamang umuwi ang mga pulis mula alas 5 ng hapon ng December 24 at December 31 at hanggang alas 5 ng umaga ng December 25 at January 1. Dapat din aniya mag-report ang mga pulis sa mga himpilang malapit sa kanilang tahanan upang matiyak na re-responde pa rin sila sa sandaling kailanganin ng sitwasyon. Kasunod dyan, muling pinaalalahanan ng liderato ng PNP
ang kanilang mga tauhan na iwasang magpakalasing at huwag gamitin ang kanilang mga baril sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon dahil maharap sila sa kaukulang parusa at posibleng pagkakasibak sa serbisyo. Angel Ranquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. DBM pinuri ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5.768 trillion pesos na 2024 national budget. Detalye po ihahatid ni Gina Mape. Joel at Darlene, tinuturing ni Budget Secretary Mina Pangandaman na regalo para sa bawat Pilipino ang ginawang paglagda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 General Appropriations Act. Ayon sa kalihim, mailalatag na ng maayos ang pondo sa bawat programa at proyekto ng Administrasyong Marcos na pakikinabangan sa buong bansa. Tinitiyak ng kalihim na maayos at walang magiging balakid sa paglalabas ng pondo, lalo na sa mga unprogrammed expenditures na nakapaloob sa 2024 national budget. Maging ang 500 billion peso budget na inilaan sa pagpapatuloy ng pagbibigay ayuda ay tinitiyak din ni Secretary Pangandaman na makararating sa mga nangangailangan. Ayon sa budget chief, nasa 9.5% ng pondo ang inilaan para sa pagbibigay ayuda sa programa ng gobyerno kabilang ang 4Ps, Assistance to Individuals in Crisis at Walang Gutom Food Stamp Program na pangunahing programa ng Pangulong Marcos Jr. Ang 2024 General Appropriations Act anya ay magbibigay katuparan sa 2022-2028 Medium-Term Fiscal Framework at 8-point Socio-Economic Agenda ng Administrasyong Marcos para sa bawat Pilipino. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. 3 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamayang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details, visit www.gsis.gov.ph. Maraming salamat, GSIS. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At si iba pa mga naglalagablay ng totoong mga balita. Metro News. Metro News. Pinawian po ng business permit ng Pasig City LGU ang clothing company na BNY dahil sa pagkakasangkot ito sa umano'y illegal na investment at pagpapautang. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, limitado lamang sa pagiging wholesaler ang pinagkaloob na permit sa BNY at hindi ito rehistrado sa Securities and Exchange Commission bilang investment o lending company. Inihayag pa ni Soto na 3 beses na nilang pinadalhan ng show cause order ang clothing company, subalit wala anyang humaharap sa kanila na kinatawan nito. Ipinasara ng alkalde ang BNY kasunod ng mga reklamong natanggap ng Pasig City Police mula sa mga biktima ng Benta Paluwagan o BPAL o BPAL ng kumpanya. Metro News. Metro News. Arestado ng Quezon City Police District ang 3 individual na illegal na nagbebenta online ng mga complimentary ticket para sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Nagkasanang operasyon ng QCPD makaraang humingi ng tulong ang MMDA para maaresto ang mga suspect. Ayon sa MMDA, nasa 46 na ticket ang naibenta online sa halagang 1,300 pesos hanggang 1,500 pesos bawat isa. Mariin namang kinukundina ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang naturang illegal na gawain at umaapila sa publiko na huwag tangkilikin ang mga ibinibentang ticket online. Balitang Fromby. Balitang Fromby. 10 taong pagbabawal ng paputok sa Zamboanga City, pansamantalang pinayagan. Narito po ang report mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Inalis pansamantala ng Zamboanga City ang ban sa paputok na unang ipinatupad dahil na rin sa nangyaring kaguluhan sangkot ang Moro National Liberation Front members sa ilang barangay sa lungsod. Ayon kay Attorney Kenneth Vincent Beldua, Sekretary ng Konseho, pinirmahan ni Mayor John Dalipe ang Ordinance No. 632 na nagbibigay ng go signal sa paggamit, pagbebenta, pag-aari
pamamahagi, pagtatabi at pagpapagawa ng pamputok at consumer pyrotechnics mula December 1 hanggang January 6, 2024. Balik naman ang implementasyon ng firecracker ban sa January 7 na mangangailangan ng permit mula sa local government para makagamit ng pamputok. Inabot ng 10 taon bago natanggal ang firecracker ban sa lungsod dahil na rin sa trauma at takot ng mga residente sa pampasabog bunsod ng naranasan sa Zamboanga Siege. Matatanda ang 10,000 tahanan ng nasira sa barangay ng Santa Barbara, Santa Catalina at ilang parte ng Talon-Talon dahil sa 20 araw na gulot na nag-iwan sa 120,000 individual na walang tirahan at kumitil sa higit 200 individual. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Germany pinadali ang pagpasok sa kanilang bansa ng mga job seeker na hindi mula sa mga bansang miyembro ng EU. Detalye po ihahatid ni Rosemay Miranda. Pinadali ng Germany para sa skilled workers at professionals mula sa non-European Union countries na manirahan at makapagtrabaho sa kanilang bansa. Inamyendahan ng gobyerno ng Germany ang mga labor law upang mapadali ang requirements para sa foreign skilled workers na naghahanap ng trabaho sa pinakamalaking ekonomiya sa Europa na dumaranas ng kakulangan sa manggagawa. Sinabi naman ng German Embassy in Manila nitong Miyerkules, ika-20 ng Disyembre, na nagsimula ang phase na pagpapatupad ng Skilled Migration Act noong Nobyembre na nagpapahintulot sa mga bagong channel para sa pagpasok ng skilled workers mula sa non-EU countries gaya ng Pilipinas. Dagdag pa nito na ang bagong batas na ipinasa noong Marso taong 2022 ay nagpapalawak ng mga pagkakataon para sa mga individual na nais makapasok sa Germany at European Union sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang kwalifikasyon bilang foreign professional. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! At sa sports, TNT tropang Giga Import Ronde Hollis Jefferson dinala sa ospital matapos masaktan dahil sa maling bagsak niya sa kanilang laban sa EASL. Narito naman ang report mula kay Mika Fajardo. Mika. Isinugod sa ospital si TNT tropang Giga Import Ronde Hollis Jefferson matapos mamali ang kanyang pagbagsak sa kanilang laro sa EASL kontra Taipei Fubon Braves nitong Miyerkules. Nagugi sa laban ng tropang Giga sa score na 80-69. Ito rin ang unang nilang pagkapanalo sa liga. Mali ang naging pagbagsak ng dating NBA player sa huling 2 minutes and 45 seconds mark na laro sa Santa Rosa Sports Complex na kontrolado ng TNT. Kinailangan pa siyang buhatin ng kanyang mga kasamahan at diniretso sa dugout. Sinira ng injury na ito ang una niyang laro kasama ang kanyang kapatid na si Raleigh Hollis Jefferson sa iisang team. Nakapagtala naman si Raleigh ng 22 points at 11 rebounds. Samantala, umaasa naman si TNT Deputy Coach Josh Reyes na magiging malusog at walang natamang matinding injury si Ronde, lalo na sa papalapit nilang laro sa Pasko laban sa Barangay Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita! Sa atin namang showbiz balita, na-diagnose si Sab Magalona ng isang rare congenital condition. Sa post po ni Sab sa Instagram, ibinahagi nito na nakaranas siya ng palpitation at pumumutla habang siya ay nasa flight patungong Boracay kasama ang kanyang pamilya. Inakala ni Sab na dala lamang ito ng matinding acidity at panic attack at normal naman ang kanyang blood pressure at temperature kaya natuloy ang paglipad nila sa Boracay. Agad namang nagpahinga si Sab nang makarating na sila sa hotel pero nang magising siya ay sumuka siya sa banyo at nawala ng malay. Ibinahagi pa ni Sab na binuhat siya ng kanyang asawa palabas ng hotel habang ang kanyang father-in-law naman ang naghanap ng masasakyan patungo sa pinakamalapit na klinik at saka siya isinakay sa bangka at ambulansya upang madala sa ospital na 1.5 oras ang layo mula sa main island. Sinabi pa ni Sab na ilang araw siyang nanatili sa intensive care unit para sa lina ng dugo bago siya inilipat sa regular na kwarto. Ayon kay Sab, siya ay na-diagnose na may Meckel's diverticulium, isang rare congenital condition na hinihinala niyang na-trigger ng stress. Ang Meckel's diverticulium ay congenital abnormality sa small intestine na kadalasang asymptomatic o walang sintomas.
daming mga rare, Grabe no, yung rare. malalaman mo lang na mayroon ka palang gano'n. Ano kasi to meron na siya talaga nito nung ipinanganak siya. Aha. Pero hindi niya nararamdaman dahil nga symptomatic. Pero dahil mayroong nakapag-trigger, which is ang hinala niya, stress. Yun niya. May doon mga na niya lumalabas na naramdaman. mga sakit sa tao talaga, no? Pag yung... Medyo may nagkakaedad na. nagkakaedad na talaga. Oh, yung iba nga may sakit sa Saan? Sa bulsa. Marami akong kilalang ganyan. Oo, mabigla na lang kung nahihilo. Nape-paralyze. Kasi yung pala yung sakit na yon, nakakahilo pag wala kang pera. Tama ba? Tama. Okay. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba tayo, vase na nabili sa thrift shop sa halagang mahigit 200 pesos, naibenta ho na mahigit 5 million pesos sa isang auction. Wow naman, swerte naman ito. Galing naman. Doc Justin, pasok! Good morning! Yes, yes. Bakit parang may hingal? At Darlene, Ano nangyari? naghihingalo din ako. Kasi, May sakit din ako. paralyzed. Paralysis. Paralysis. Hindi pa nagpapasko. Oo, wala na. Paralysis na Pa kagad. nagpapasko. Naubos na. Yun na. Ganun talaga? Oh, by the way, By the way. By the way, highway. Ha? Ano ang ating balitang kakaiba? the highway, Okay. Ano? may parang may delay konti. Sige Hindi, lang. wala. Sige, tuloy lang. Tuloy. Napatunayan ng isang babae, na isang babae sa Virginia na tunay ngang may pera sa basura nang may benta sa isang auction sa halagang 107,000 Wow. US dollars Uy. o mahigit 5 million pesos ang nabili niyang base sa isang thrift store sa halagang 3.99 US dollars o mahigit 200 pesos lang. Agad namang naagaw ang atensyon ni Jessica Vincent nang makita niya sa isang shelf ang isang hugis bote na vase na may nakaikot na kulay aqua green at amethyst purple na ribbon sa katawan nito. Naisip ni Jessica na bagay ang naturang vase na palamuti sa kaniyang bahay. Kaya agad niyang binili ito. Bukod sa palamuti, ay kapansin-pansin din ang dalawang salita na nakasulat sa ilalim ng vase na Murano at Italia. Na-curious naman si Jessica at agad nag-research at doon niya na-discover na ang Murano ay pala tumutukoy sa isang isla sa Venice na sikat sa mga glasswork mula pa noong 13th century. Sa kanya ding pananaliksik, nalaman ni Jessica na ang nabili niyang base ay gawa pala ng sikat na glass company na Venini at dinisenyo ng Italian architect na si Carlo Scarpa. May nag-repair naman kay Jessica kay Richard Wright, presidente ng Wright Auction House sa Chicago, na agad naman niyang pinadalhan ng email. Nagpadala naman si Wright ng Italian glass specialist sa Virginia upang kumpirmahin ang authenticity ng base at napatunayan namang original ito. Isang top collector sa Europe ang nakabili sa base sa halagang 107,100 US dollars o mahigit na 5 million pesos noong December 13. Galing, no? Diba? Ibiruin mo, 200 pesos lang ang puhunan niya. Tapos Yung in peso. In peso, yes. Only If you 200 convert, pesos. 200 pesos. Pero grabe, 5 million. Swerte niya. Diba? Yan yung mga sinasabi nating mga... Actually, Darlene. Yes, po. Yan yung mga tama. Hello? Yan yung sinabi natin. Yun yung sinasabing swerte-swerte lang. Sadyamang swerte-swerte lang. Tapos kung ito'y ating titingnang mabuti, no, yung ganitong sitwasyon, maaari itong
hambing ang ganitong eksena sa pagninegosyo. Talagang kung ikaw ay masipag at ang pagninegosyo ay talagang tinututukan mo, maaari kang magsimula sa maliit na puhunan. Katulad niyan, 200,000, maaaring maging ilang milyon yan. Totoo yun. Pagka ikaw ay talagang magnegosyo na tutukan mo at yung negosyo na talagang tama lang at yung negosyo na mamahalin ng tao, no? Opo, Dahil opo, sa opo. pagiging reasonable nito. Tapos? Tapos ganito na lang tayo kaya may delay. Okay. Okay. So, Tapos may nagtanong sa akin bakit daw kulay pula at green ang Pasko. bakit nga Oo ba? nga, bakit nga ba? Meron na nag-comment yan kasi daw si BBM at si Inday Sara daw ang presidente. So, Mario, sabi ko, Dati pa wala naman. pa sila. Oo. Green at saka pula na Red. talaga Oo. ang shade ng Pasko. Ano? Correct. Mga kabataan pa tayo pagka Pasko kahit Christmas party, pasotin tayo ng nanay natin ng magkapareho yung kortina ng eskwelahan, pati yung palda. No, Darlene? Correct. Buti din nangyari si Darlene. Hindi naman. Buti nga eh. Magkakulay ang ang tawag dito. Oh, terno ang kortina saka yung outfit mo. Outfit. Sa akin nangyari yan eh. Talaga? Oo. Ang short ko na checkered, parehos doon sa Kortina. actually hindi kortina, yung tablecloth. Tablecloth, oo. Pero ganun pa man, ang simbolismo nito. First of all, siyempre ang magsimula tayo sa kulay ng Pasko, no? Oo. Ang pula. Bakit nga ba kulay pula, no? Oo. Ang pagmamahal ay kulay pula rin ang ating puso. Alam niyo, ang kulay pula ay pagpapaalala ng kaniyang dugo at kamatayan, no? Na ibinuhos sa buong mundo. Kaya nga itong Pasko, ito ay ibuhos natin dapat ang ating pagmamahal sa isa't isa. Pamamagitan ng pagsasalamat at pagyakap sa dakilang lumikha na dumating sa mundo. Amen, amen. Diba? Amen. Oh. Ito nawa na Pasko ay maging tanda ng ating kumbaga para mapalapit sa Kanya, hindi para mapalapit sa mga regalo. Correct. Hindi talaga yung mga regalo na yan at mga Christmas lights ang dahilan. Nag-celebrate ka nga, ang dami mong Christmas lights. Ang dami mong mga magagandang disenyo sa inyong anong tawag niyan? Yung Christmas table ninyo. Pero ni isang araw di ka nakapagsimba. Yun No? lang. Oo. Hindi ka nakapagpasalamat sa kanya. No? Mas pinasalamatan mo si Santa Claus na that's very, very wrong. Si Santa Claus, hindi siya ang dahilan ng Pasko. Okay? Opo. Tama. Isa lang siyang karakter ng Pasko. Tama ka Ngayon, dyan. bakit kulay pula? Ang Bakit nga ba? green, kulay ng Pasko. Sinasabing sumisimbolo ito ng kapanganakan at buhay ni Jesucristo na siya ay dumating doon sa sabsaban, sa mga dahon, ay sa mga anong tawag nun? Yung mga tuyong dahon, di ba? Oo, yung mga sabsaban. Sabsaban, ano ba oo. tawag? Oo, basta sa Bisaya kasi may tawag ito yung mga banwa, yung mga damo-damo. Oo. Ang pagiging simple, no, ng ating, imagine mo, hari doon ipinanganak sa sabsaban, no? Yan ay isang palatandaan ng pagiging kababaan. Oo. Loob Pagiging ng ating humble. Panginoon. Oo. Nawa, sabi nga sa kanta, di ba,
And yung kanta ng Mary's Born Child na kanta, Long Joel. time ago in Bethlehem, Sige, kantahin mo. there's a Kantahin mo holy doon sa- Bible. Dayami pala yon, Doc Justin. Dayami. Dayami. Yeah, Dayami. Ito yun, partner, Ito yun. Maraming may version ito, Time ago in Bethlehem. Gusto mo, kantayin natin ito ngayon? Sige, Sige, dali lang, birahin. para umalis ka dyan. Biray. Biray natin. Pwede ba dyan? Nandyan siya, Tinan mo, ano tayo? Hanapin natin. Di ba? Minsan-minsan lang itong mangyari, Darlene. Oo. Nandiyan si Pasko Doc naman. Justin. Pasko naman, share natin. Yan naman talaga Mamimiss. yung... Mamimiss. Yun naman talaga yung Ang di boses ba? mo nila. Doc Justin, yan naman talaga yung diwa ng Pasko, di ba? Mary, nag-ano tayo? Mary's Born Child. Sige. Ano natin yan para mag-enjoy tayo. Of all the ngayong Christmas songs, Ah? Aldar, Joel at Erling, of all the Christmas songs, ito talaga ang pinaka-favorite ko kasi nandito yung essence ng Pasko. Ito na. Yung Meron. Mary's Born Child. Yan na. Ang sarap pakinggan. Palakpakan natin. Sabay-sabay nating awitin kasama si Doc Justin. Doc, ito na. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound, then angels sing. Listen, ba't biglang nagkaganon? Biglang hindi nagsabay yung wordings. Saka doon yung sa- tono. Yung lyrics saka yung Oo. tono. But anyway, yun po yung ating pinagdiriwang, di ba, Doc Justin? Yun At saka talaga gusto yung... kong i-highlight, Joel. Ano po yun? Napano daw, sabi ni Jessica Tarok Bulaon. Yung lyrics hindi lumapat sa ano. Hindi sumabay. Ano pa? Bago tayo magtapos sa ating huling balitaan for the year of 2023. Oo. Ito ang pinaka-paboritong kong part ng lyric. Ano yun? A man will live forevermore because of Christmas Day. Dapat talaga pasalamatan. Kasi alam mo bakit? Darlene, kung hindi siya pinanganak, hindi mangyayari yung Wala. Hindi tayo namang maliligtas reason for sa mga Christmas. kasalanan. yung kaligtasan natin sa kasalanan. Yun yung dapat ituro sa mga Yes. younger generation. It's not the gift giving. It's not. Hindi si Santa Claus Hindi si Santa ang Claus. dahilan ng Pasko. Pero Doc Justin, nagtataka ako. Bakit? Bakit tinawag na yung Christmas tree ay Christmas tree? Nag-iisa lang naman siya. Di ba Christmas one dapat? May tanong siya. I-research mo yan para sa next Christmas. Sabi Christmas tree. Isa lang naman yun. Oo nga, Di sabi bakit dapat tree? tatlo, di ba? Tanong mo sa math teacher yan. Biro lang. Pero sa atin talaga, yun po yung reason sa season na ito. Diba? Sana wag nating kakalimutan ituro sa mga anak natin. Hindi po yung handaan, Mga party. party, Oo, yung mga regalo na yan. Hindi yun talaga yung meaning, Yes. 'di ba? Ang diwa ho ng Pasko. 'Di ba, Doc Justin? Pagmamahalan talaga, Yes. Joel. Love talaga. Pagkakaisa, Love to one another talaga. Pagtutulungan. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo Pagbibigayan. ngayon, yes, Doc Justin, meron ba tayo dyan? Meron po ba tayo dyan? Hindi ba siya member ng SMP? Hindi. Samahan ng malalabigyang Pasko. Doc Justin? Samahan ng mga malalamig ang kalamnan ngayon, Darlene.
Oo. Masasakit ang kalamnan. Yeah. Sa kasamaan ng mga nasa banig. Ayan. Nako, uso-uso ang sakit ngayon, no, Doc Uso, Justin? Ano na itong kaso. Aba, meron tayong mga listener, no? Sa Teresa Rizal, ha? Hoy, good morning po. Si Susan Arada. Mhm. Aba, kita mo nga naman si Susan Arada na tsahin ni Shenang. No, nakikinig ngayon. Si Nanay Natividad Season, si Gabriel, si ano pangalan to? Jalin. Yan. Meron pa ba, Gabriel. Doc Justin? Meron pa? Wala na? Okay na tayo? Wala na akong masasabi. Ang Okay. masasabi ko na lang. Babatiin ko na ito. Merry Christmas ng mga nagpapabati dito. Sige, ah. Of course, si Tita Felicidad Lucky. Aha. Kahit walang Pasko, kapiling sa Pasko, may wine siya, chocolate na regalo sa atin. Ha? Thank you. Okay. Manang Felicidad Lucky. Kagawag Claro Bautista. Merry Christmas daw siya, Joel. Merry Christmas din po. Merry Christmas po. Muna Pontelias, kay Mami Luming, at kay Leonila Simon sa inyo dyan sa Mandaluyong. Good morning. At Tisa Gonzales, Tita Tisa. At si Manley Sisters, good morning sa inyo. Thank you. Ayun. Nakuha ko na. Tuloy natin. Bago tayo mag-goodbye, eto na. A man will live forever because of Christmas Day. Trumpet sound, and angels sing. Listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. Galing! Congratulations! Yung kalahati po ng kanta, mamaya na lang. Pag magpapaalam na kami. Doc, maraming salamat. Salamat, Doc Justin. Merry Christmas, Merry Christmas. At yan po ang kabuuan. Sabi ni Kuya Alan Jaime, ganda naman, sayang na putol. Yung kaputol po ng sandali ay mamaya. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Biyernes na ho, December 22, 2023. Ang huling balita for 2023. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ikaw ba yan? Ako to. Ako naman po, Joel Malasakit, Man Gorospe. Maraming salamat kay Jackie, ang ating producer. Kasama po natin sa balitang ito si Paul, ang ating technical miyembro ng Technical Working Group. At si JB sa ating video naman, FB Live today. At sa ating mga kasama, mga news reporters po natin. 774 News Reporters. At ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 3 araw bago ang Christmas Day. Night, Merry Christmas! Merry Christmas!